Sa isang mundo ng pantasya na puno ng mga demonyo at mahiwagang halimaw, unang binuksan ni Ilo ang kanyang mga mata at nasaksihan ang magagandang sinag ng paglubog ng araw sa kanyang harapan. Saglit siyang nalilito, hindi niya alam kung saan siya naruroon o bakit siya nasa kakaibang madilim na lugar na ito. Biglang nagsalita ang isang banal na tinig mula sa loob niya, na nagsasabing muling isinilang siya mula sa kanyang nakaraang buhay patungo sa isang bagong mundo bilang isang dragon. Gayunpaman ay nagulat siya dahil doon, iniisip kung baka ito ay isang kakaibang panaginip. Ipinaliwanag ng banal na tinig na siya ngayon ay may stats ng isang dragon egg, na halos walang buhay at armor, at wala rin siyang mga espesyal na kasanayan. Tinanong niya sa tinig kung ito ba ay isang laro, ngunit sinagot nito na masyadong mababa ang kanyang level para sa mga tanong na ganoon. Maaari na lamang siyang mag-level up o magbayad ng buwanang bayad para ma-access ang mas mahusay na mga tampok. Ngunit hindi basta-basta sumuko si Ilo at hiniling na sabihin sa kanya kung saan siya ngayon at ano talaga siya. Determinado ang banal na tinig na makuha ang bayad mula sa kanya kahit anuman ang mangyari at tumangging sagutin ang kanyang mga tanong. Ngayon ay nagwakas ang pasensya ni Ilo, tulad ng nangyayari sa iyo kapag binawalan ka ng iyong asawa na sumama sa iyong tropa, at hindi sinasadyang natabig niya ang sarili niya at nahulog mula sa puno kung saan nakatayo ang kanyang pugad. Sa sobrang takot niya, ang kanyang maliit na buhay ay bumaba ng isang punto. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng banal na tinig na kung umabot sa zero ang kanyang buhay ay mamamatay siya ng walang dahilan. Natakot siyang sinubukang itulak ang sarili patungo sa ligtas na lugar, ngunit nawalan siya ng balanse at mabilis na nahulog sa kailaliman ng bangin. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili at akala niya ay tiyak na mamamatay siya, ngunit sa kabutihang palad, huminto ang kanyang itlog sa gilid ng isang sapa, napakalapit na ng kanyang kamatayan na parang nakikita na niya ang sarili niyang nalulunod. Nang mapakalma na ang kanyang paghinga, nagkaroon siya ng pagkakataong tignan ang kanyang sarili sa salamin ng tubig, at napagtanto na siya ay isang maliit na itlog sa gitna ng kagubatan. Nagsimula siyang kabahan dahil sa nangyayari, pagkatapos ay nagsalita si Siri na bumalik na online, sinabing siya ay isang dragon egg at inuri bilang isang F-rank na halimaw, na napakahina sa mundong ito. Kung masira ang kanyang shell ay mamamatay siya agad, at mababa ang kanyang katalinuhan dahil sa kanyang maliit na utak, at ang tanging bagay na magagawa niya ay ang gumulong. Ngunit kahit iyon ay hindi niya magawa ng maayos, dahil hindi pa niya natututunan kung paano kontrolin ang kanyang mga galaw. Ipinaliwanag ng banal na tinig na bagaman may maliit na pagkakataon na maging isang mapanganib na dragon, ngunit napakababa ng tsansa, dahil 99% ng mga dragon ay hindi nakakaligtas sa yugto ng itlog dahil ang mga dragon egg ay itinuturing na masasarap na pagkain. Sinabi niyang karaniwan na ang mga adventurer ay naghahanap ng mga itlog para gawing scramble eggs, at minsan ay umaalis sila dahil sa takot na baka malapit ang ina ng dragon. Nagalit siya ng sobra, napagtanto niya na siya ay parang isang bola na hinihintay na masira ng unang banta na makaharap niya. Sa kanyang galit, nagsimulang gumulong siya muli, ngunit sa pagkakataong ito ay natutunan niyang gamitin ng tama ang kanyang mga galaw, at nakaiwas sa kamatayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa gilid ng bangin. Mabilis siyang gumulong sa kagubatan, naging mahusay sa pagkontrol sa kanyang sarili, ngunit sa huli ay nahulog siya sa isang maliit na butas. Sa kanyang pagkatakot, ang maliit na pagkahulog ay nagpababa ng kanyang buhay mula 4 hanggang 3. Natakot siya ng sobra at naaalala na maaari niyang hindi sinasadya ng wakasan ang kanyang buhay kung patuloy siya sa ganitong paraan. Nagpasya siyang tumahimik at muling isipin ang kanyang mga desisyon, at sa kanyang pagtataka, bumalik ang kanyang buhay ng buo. Dahil doon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob, at handa siyang pamunuan ang mundo bilang isang itlog. Habang gumagalaw siya sa kagubatan, pinag-isipan niya ng maigi at napagtanto na kung siya ay isang dragon egg, sa huli ay mapipisa siya at magiging dragon, mga nilalang na sa tingin niya ay mapanganib. Ngunit nagtanong siya na kailangan ba niyang tapusin ang mga gawain at makakuha ng experience. Nagtataka siya kung gumagana ba ang mundong ito tulad ng isang laro, kung saan kailangan niyang labanan ang mga kalaban at halimaw para mag-level up. Biglang nakita niya ang isang matalim na buntot at sinubukang malaman kung kanino ito, hanggang sa makita niya ang isang kakaibang bulate na kulay lila. Sinuri niya ang stats ng halimaw at nakita na hindi ito masyadong mapanganib, ngunit kilala ito bilang isang kumakain ng itlog, kaya natakot siya ng sobra at sinubukang tumakas ng hindi nakakaakit ng pansin. Ngunit tulad mo na kapag sinusubukang gumawa ng tama, nagkamali siya at hinabol ng bulate, at agad siyang gumulong sa kabilang direksyon, ngunit patuloy pa rin siyang hinahabol ng halimaw.
Alam niya na hindi niya kayang labanan ang nilalang, at ang tanging magagawa niya ay gumulong. Kahit na mahina ang bulate, mas malakas pa rin ito kaysa sa kanya, kaya wala siyang pagkakataong manalo dito, ngunit nagpa siya siyang gamitin ang kanyang talino at hinila ang halimaw patungo sa gilid ng bangin. Sa sandaling ito, mas bobo pala ang halimaw kaysa sa iyo noong high school at naloko ito ng bitag, kaya tinulak ni Ilo ang bulate pababa ng bangin at nahulog din siya kasama nito. Maaari na itong maging katapusan para sa kanya, ngunit sa kabutihang palad ay tumama siya sa halimaw imbes na sa lupa, na naging unan para mabawasan ang epekto ng pagkakahulog. Ngunit ang pagkakahulog ay nagdulot pa rin ng malaking pinsala sa kanya, at habang gumugulong siya ay iniisip na baka ito na ang kanyang katapusan, ngunit ang bulate ay nagbigay pa rin sa kanya ng huling takot bago sumambulat at mamatay. Malalim na huminga si Ilo, nagpapasalamat sa tadhana na pinahintulutan siyang mabuhay, nang bigla na namang nagsalita si Siri. Sinabi nito na nakakuha siya ng maraming puntos sa pagpatay sa halimaw at sa pagkaligtas sa pagkakahulog, na nag-max out sa level cap na level 5. Para makakuha pa ng mas mataas na level, kailangan muna niyang sumailalim sa evolusyon. Ipinakita ng banal na boses sa kanya ang dalawang opsyon sa evolution tree, ang isa ay patungo sa maliit na dragon, at ang isa naman ay patungo sa bata na dragon. Naguluhan siya sa pagkakaiba ng dalawang lahi, ngunit ipinaliwanag ni Siri na ang maliit na dragon ay isang mapanganib na uri ng dwarf dragon, mas maliit kaysa sa ibang lahi ng dragon ngunit medyo malakas, na lumalaki hanggang sa sukat ng isang oso. Iniiwasan sila ng mga adventurer dahil sa kanilang fire-breathing attack, at sa kaibahan, ang baby dragon ay simpleng sanggol na dragon lamang, na kilala sa malambot nitong karne. Madalas itong hinahabol ng mga adventurer at mga halimaw, dahil madali itong mahuli at ginagawa itong napakasarap na nilaga. Sa bihirang pagkakataong makaligtas ang isang batang dragon hanggang sa maging mapanganib na dragon, maaari itong lumaki bilang isa sa maraming malalakas na lahi ng dragon, ngunit karamihan ay hindi nabubuhay ng sapat para marating iyon. Iniisip ni Ilo na napakasama ng mundo, at una niyang iniisip na piliin ang ruta ng Little Dragon. Sa ganoong paraan, ligtas siya mula sa simula at hindi na niya kailangang alalahanin na mapatay sa sandaling makatagpo siya ng halimaw o adventurer. Malapit na siyang pumili nang nagsalita ang kanyang panloob na tinig, na nagsasabing piliin na lamang ang baby dragon. Sa una ay naguguluhan siya, hindi niya maunawaan kung bakit mas magandang opsyon ang baby dragon. Ngunit pagkatapos ay nagbiro siya sa sarili na ang little dragon ay parang isang maliit na hari, ibig sabihin ay napakaliit ng tsansa niyang makahanap ng kasintahan. Samantalang kung siya ay magiging baby dragon at lumaki hanggang sa mahigit 6 na talampakan ang taas, mas maganda ang tsansa niyang makakuha ng mga kasama. Sa sandaling piliin niya na maging baby dragon, may isang pagbabago sa loob niya at napisa ang itlog. Lumabas siya bilang isang dilaw na dragon at nakita na bumuti ang kanyang mga stats, bagaman hindi pa rin buo ang kanyang buhay, kaya kailangan niyang magpahinga para ganap na makabawi. Tumingin siya sa katawan ng bulate at nagpasalamat rito dahil nakatulong ito sa kanyang ebolusyon, nang biglang malakas na umungol ang kanyang tiyan. Ngayon ay nataranta siya, dahil hindi siya katulad ni Bear Grylls na makakain ng halos anumang bagay para mabuhay. Ngunit iniisip niya ang mga pakinabang na darating sa kanya dahil sa kanyang susunod na level, at nagpa siya siyang kailangan niya ng protina at sinimulang kainin ang buong bulate. Matapos kumain, siya ay natulog ng mahimbing para mabawi ang lahat ng kanyang nawalang buhay. Kinabukasan, nang magising siya, naisip niya ang kanyang panaginip na siya ay tao pa rin, at nagtanong kung paano siya napunta sa mundong ito bilang muling pagsilang at kung sino siya noon. Bago pa niya maisip ng maigi iyon, lumingon siya at nakita ang isang grupo ng mga bulate na halimaw na naghahandang kainin siya. Ngayong siya ay isang dragon na, nagpa siya siyang lumaban, at sinimulang sirain ang mga ito gamit ang mga galaw na natutunan niya noong 2 hanggang 3 taon siyang ipinadala ng kanyang ama para magsanay sa Iran at kalaunan ay nakalimutan na. Sa bawat pagpatay, nakakakuha siya ng mas maraming experience points at hindi nagtagal ay nakamit pa niya ang karagdagang kakayahan sa pag-atake. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang Fire Blast para sunugin ang anumang halimaw na makasalubong at mabilis na umangat sa level 7, na nakakuha ng kakayahan na Dragon Punch, na nagpapahintulot sa kanya na balutin ang kanyang kamao ng isang bola ng apoy para sirain ang anumang kalaban na nasa harap niya. Matapos tapusin ang huling halimaw gamit ang isang lakas, tumunog muli ang kanyang tiyan. Isaisip niya na kainin pa ang mga bulate, ngunit ayaw niyang simulan ang kanyang araw sa tinatawag niyang mukhang tae na pagkain. Ngayon ay nagpasya siya na subukan ang bago at sumunod sa diet ni Manny Pacquiao na puro kabute.
Sa kasamaang palad, hindi lahat ay kayang kainin ito tulad ni Manny, at nagsimulang magsuka ng walang tigil si Ilo, katulad ng ginawa ng iyong ex matapos pumunta sa bahay ng isang estranghero sa isang gabi para kumain ng matigas na bulate. Ngayon ay nagpasya siyang humanap ng bagong pinagkukunan ng pagkain, dahil ayaw na niyang kumain pa ng mga pangit na pagkain. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang kulay abong lobo na tumatakbo sa harap niya at agad na nagpasya na labanan ito. Tumakbo siya kasabay ng lobo, at kahit na mas malaki ito kaysa sa kanya, sigurado si Ilo na mananalo siya dahil sa kanyang mas mataas na stats. Hindi niya binigyan ng pagkakataong kumilos ang lobo, gamit niya ang kanyang breathing style para hindi ito makagalaw. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang suntok na may apoy na lubos na pumatay sa lobo, na ginawang parang giniling na karne. Iniisip niya na baka lasa itong king pata, at sa kanyang pagtataka, lasa nga ito ng inihaw na steak, at nagbigay ito sa kanya ng isa pang dahilan para manghuli ng mga hayop na ganoon. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang matandang lobo, na tinapos niya gamit ang isang suntok na may apoy bago inihaw gamit ang kanyang fire breath. Napagtanto niya na kung makakarating siya sa level 25 ay makakaya niyang mag-ebolusyon muli. Habang nag-iisa siyang kumakain, nagsimula siyang mangarap na makausap ang isang tao na hindi AI assistant, at sa sandaling iyon, narinig niya ang mga tinig na nagmumula sa kagubatan. Napagtanto niya na mga tao ang may-ari ng mga boses na iyon at agad na tumakbo para siyasatin. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang grupo ng 3 adventurer na naglalakad sa gubat, at agad niyang sinuri ang kanilang mga stats. Nakita niya na walang sino man sa kanila ang may mas mataas na level kaysa sa kanya, at ang ibig sabihin ay hindi sila magiging banta para sa kanya. Ngunit dahil 3 sila ay tiyak na malalampasan nila siya, gayunpaman ay nagpasya siya na subukan pa rin at iniisip niya na napakapogi niya para hindi siya magustuhan ng mga tao, at malamang na gusto nilang makipagkaibigan. Lumabas siya mula sa likod ng puno at agad na nagsimulang magpakilig, umaasang mapapansin siya ng mabuti ng mga tao. Sa hindi inaasahan ay binigyan siya ng matinding pagwawakas ng kumuha ng espada ang pinuno ng grupo, at binato ito ng direkta na tumama sa kanyang dibdib, na ikinalubog niya sa lupa habang dumudugo ang kanyang katawan. Bago pa siya makaisip ng paraan para tumakas, tinamaan siya ng isang mahiwagang spell ng salamangkero na nagdulot ng kuryenteng sapat para bumigat ang kanyang buong katawan. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa kanyang katangahan sa pag-iisip na mapagkakatiwalaan niya ang mga tao, at ngayon ay babayaran niya ito ng kanyang buhay. Sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit hindi makagalaw ang kanyang katawan kahit 1 pulgada man lang. Naghanda na siya para mamatay, ngunit sa sandaling itaas na sana ng pinuno ang kanyang espada para saksakin siya, biglang lumapit ang batang babae na manggagamot sa pagitan nila at iniligtas ang kanyang buhay. Nakipagtalo ang pinuno sa kanya, ngunit sa huli ay umalis na lamang ito at nagpatuloy sa daan. Ang batang babae na nagngangalang Murph ay nagsimulang gumawa ng healing spell para sa kanya, kahit na mabagal ay tiyak na naibalik nito ang kanyang kalusugan hanggang sa makagalaw na siya. Bago pa niya matapos na pasalamatan ito, narinig nila ang isang malakas na hiyaw na parang tinanggal ang puso, na nagmumula sa direksyon kung saan nagpunta ang ibang mga adventurer. Alam ni Ilo na may napakasamang nangyari, at siguradong may malakas na halimaw sa paligid. Agad na lumingon ang manggagamot para tumakbo patungo sa lugar ng kaguluhan, ngunit pinigilan siya ni Ilo. Alam niya na ang halimaw na nakatago sa kagubatan ay mas malakas kaysa sa kanya at malamang napatayin din siya nito, lalo na dahil ginamit na nito ang lahat ng kanyang mana para pagalingin siya. Gayunpaman ay mahina pa rin siya mula sa kanyang mga sugat, kaya nakalusot si Murph mula sa kanya, pagkatapos ay sinabihan na mag-ingat siya at tumakbo papunta sa kagubatan. Sa kabila ng pagiging mahina, pinilit niyang labanan ang bigat ng kanyang katawan at sinundan ito, hanggang sa makaharap niya ang isang napakalaking rock dragon, na hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Nakita niya ang batang babae na walang malay sa lupa malapit sa mga paa nito, ngunit bago pa siya makapaglakad para tulungan ang babae, naamoy siya ng dragon at lumingon para tapusin na ang kanyang buhay. Natigilan si Ilo sa takot habang sumugod sa kanya ang halimaw gamit ang buong bigat nito. Sa kanyang pagtataka, kusang gumalaw ang kanyang katawan sa likas na talino, at tumalon si Ilo para makaiwas. Nagtago siya sa likod ng mga damo, iniisip kung gaano siya katanga para isipin na maaari nilang talunin ang ganitong uri ng halimaw kasama ang mga tao. Alam niya na isang malakas na atake lamang nito ay sapat na para alisin siya mula sa kanilang mundo. Nang silipin niya ito, nakita niyang buhay pa rin si Murph na minsan niyang tinawag na Maria, na umaasa pa rin sa kanyang kaligtasan ng may kaunting buhay na lamang.
Sa kanyang pagkatakot, lumingon ulit ang dragon patungo sa kanya para tapusin na ang adventurer, ngunit kinalimutan niya ang lahat ng kanyang takot at naghanda siyang iligtas ito. Bago pa siya sumugod, hinikayat siya ng banal na boses na tumakas na lamang, sinasabing hindi sulit ang panganib at malamang na hindi siya makakaligtas. Huminto siya dahil alam niya na tama si Siri, wala siyang kasanayang makaharap ang ganitong halimaw, at ang pagtakas ang pinakamabuting pagpipilian. Ngunit pagkatapos ay naalala niya kung paano siya niligtas at pinagaling ni Murph, at nagpasya siyang hindi siya iiwan dito, kaya ililigtas niya ito o mamamatay siya sa pagsubok. Sumugod siya sa dragon at nang atakihin siya nito, naalala niya ang kanyang mga kasanayan noong siya ay itlog pa lamang, at nagsimulang gumulong para makaiwas. Tumalon siya sa himpapawid at tumama siya sa dragon para makalayo, pagkatapos ay tumingin siya sa ibang kasapi ng grupo. Patay na ang matandang salamangkero, ngunit buhay pa rin ang mandirigma na umaagaw pa rin sa kanyang buhay. Hinabol ulit siya ng rock dragon, ngunit mahusay na siya sa paggulong at pag-iwas, at binibigyan ito ng mga maliit na atake para magkaroon ng oras at iligtas ang mga natitirang adventurer. Sa sandaling akala niya ay gumagana na ang kanyang plano, gumamit ang dragon ng isang earth magic na nagdulot ng lindol sa lupa, na lumikha ng malalaking spikes na tumama kay Ilon na ikinabagsak niya sa lupa. Ngayon ay napagtanto niya na hindi na niya kayang magpatuloy sa pag-iwas at nagpa siyang lumaban na. Nang atakihin siya muli ng dragon, sumugod si Ilo para ibigay ang kanyang sunod-sunod na suntok at tumama ang apoy sa mukha nito, umaasang makakuha ng critical hit. Sa una ay akala niya ay gumana ang kanyang plano, ngunit sa kanyang pagkatakot, napagtanto niyang halos walang pinsala ang kanyang atake, at nagsisimula pang bumalik ang nawalang buhay ng dragon. Gayunpaman, ginamit niya ang pagkakataong ito para kunin si Murph, at alam niya na isa lamang ang kaya niyang dalhin sa isang pagkakataon. Matapos makaiwas sa isa pang atake, tumakbo siya papunta sa malalim na bahagi ng kagubatan at nagpahinga ito sa ligtas na lugar. Samantala, nakita niya na patuloy pa rin itong nawawalan ng buhay at kailangang pagalingin, kaya't sinubukan niyang gayahin ang spell na ginamit nito sa kanya, ngunit walang nangyari. Agad niyang binago ang kanyang plano, at nagpa siya na hanapin ang isang ligtas na lugar kung saan mapoprotektahan ang batang babae mula sa mga elemento ng kalikasan bago dumating ang gabi. Suminghot siya ng hangin mula sa kagubatan, sinusubukang makakuha ng isang pamilyar na amoy na masusundan. Bigla niyang naramdaman ang mabahong amoy ng mga tao na nagmumula sa isang direksyon, at agad na tumakbo papunta roon sa buong bilis, nadala ang batang babae sa kanyang likod. Ngunit hindi pa rin natatapos ang kanyang mga problema, isang grupo ng mga kulay abong lobo ang nagsimulang sumugod sa kanya, umaasang makakakuha ng madaling pagkain. Napakalayo na ang narating ni Ilo para lamang kainin ng mga tinatawag niyang asong kalye, matapos niyang malampasan ang isang dragon, kaya inilapag niya si Murph malapit sa isang puno at lumingon para harapin ang mga lobo. Karaniwan niyang nilalabanan ang mga lobo isa-isa lamang, ngunit ngayon ay napilitan siyang labanan ang isang buong grupo habang may mga sugat pa siya. Lumaban siya ng may tapang, ipinagtatanggol ang batang babae kahit na paulit-ulit siyang tinamaan. Sa huli, nagtagumpay siyang palayasin ang mga lobo at muling inangkop ang batang babae sa kanyang likod. Puno ng pasa at sugat ang kanyang katawan habang naglalakad siya sa kagubatan, na halos naabot na ang kanyang hangganan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang nayo ng mga tao, natuwa siya dahil alam niyang kailangan na lamang niyang dalhin si Murph para makakuha ng tulong at gumaling. Sumigaw siya ng malakas, hanggang sa makakuha ng pansin ng isang grupo ng mga taga-baryo na dumating sa kanyang lokasyon. Sa kasamaang palad, hindi naiintindihan ng mga taga-baryo ang kanyang sinasabi at natatakot sila sa kanya. Sinubukan niyang ipakita na wala siyang masamang intensyon sa kanila, ngunit isang tao ang sumaksak sa kanyang paa gamit ang isang sariling gawang sibat. Napagtanto niya na hindi siya makakakuha ng tulong doon, dahil ang buong nayon ay nakikita siya bilang isang banta, kaya agad niyang inilapag si Murph at tumakas habang ang mga taga-baryo ay naghahandang atakihin siyang muli. Nakaiwas siya sa lahat at nakatakas pabalik sa kagubatan, habang ang mga taga-baryo ay dinala si Murph sa ligtas na lugar at tumawag para sa lokal na manggagamot. Natutuwa si Ilo na nailigtas niya ang buhay nito, at tumuloy sa paglalakad patungo sa kailaliman ng kagubatan habang nahihirapang humakbang. 2 araw na ang lumipas nang magising si Murph sa bahay ni Marie, ang lokal na manggagamot, na sinabing 2 araw siyang walang malay. Iniisip ni Murph kung sino ang nagdala sa kanya pabalik sa nayon, dahil sigurado siyang mamamatay na siya doon, ngunit sinabi ni Marie na hindi niya alam.
Nang itanong ni Murph tungkol sa ibang kasapi ng kanilang grupo, sinabi ni Marie na patay na ang matandang mangkukulam, at ang kanilang pinuno na si Daz ay hindi natagpuan. Ang tanging ebidensya na natitira ay dugo, ibig sabihin ay malamang na kinain na siya ng dragon. Naiyak si Murph, sinasabing baka nailigtas niya ito kung pinigilan niya itong magpatuloy, ngunit sinabihan siya ni Marie na huwag sisihin ang kanyang sarili, dahil hindi kailanman nakikinig si Daz sa iba. Naalala ni Murph na bagaman madalas siyang magpadalos-dalos, alam niyang mabait naman si Daz. Lagi siyang nasa unahan para harapin ang mga halimaw na nagbabanta sa nayon, mahusay sa mga bata, at nagbibigay ng magandang payo. Ang tanging problema niya ay ang patayin ng Rock Dragon, dahil noong bata pa siya, nakatagpo niya ito at tumakas, at mula noon ay determinado siyang patayin ito para patunayan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang matandang salamangkero at tinukso si Murph na sumali sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabing ipinadala siya ni Marie, dahil alam niyang hindi papayag si Marie na hayaan siyang lumaban sa napakadelikadong halimaw na iyon. Nag-alinlangan man si Murph, ginamit niya ang emosyonal na panloloko para makumbinsi siya, at pinagsisihan niya na hindi niya inalam sa ibang mga taga-baryo, ngunit wala na siyang magagawa ngayon. Mayroon siyang mahinang alaala na may isang bagay na tumulong sa kanya para makarating sa nayon, ngunit iginiit ni Marie na isang taga-baryo ang nagligtas sa kanya gamit ang isang sibat matapos siyang atakihin ng isang halimaw. Bumalik sa kagubatan, nakabawi na rin si Ilo sa kanyang buhay at mas mahusay na ang pakiramdam niya. Iniisip niya kung kumusta si Murph at kung gumaling na ito, ngunit hindi niya makalimutan ang pakiramdam ng kawalan ng lakas na naramdaman niya laban sa Rock Dragon. Ipinapaalala ito sa kanya na isa pa rin siya sa mga pinakamahihinang nilalang sa kagubatan, at kailangan niyang lumakas ng mabilis hanggat maaari. Ngayon ay nagpasya siyang gumamit ng estratehiya kaysa sa puwersa lamang, ginamit niya ang isang bulate na halimaw bilang pang-akit, na sinabit ito sa isang puno. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga bulate ang nagtipon para siyasatin, at sinamantala ito ni Ilo para talunin ang lahat ng ito. Patuloy siyang pumapatay ng bawat halimaw na kanyang makasalubong, sinusuntok at kinakagat, at minsan ay ginagawang pagkain gamit ang kanyang mga atake ng apoy. Matapos ang labanan, sa wakas ay umabot na siya sa level 25, ibig sabihin ay handa na siya para sa isa pang ebolusyon. Sa ilang sandali ay ipinakita sa kanya ni Siri ang evolution tree, at nakita niyang mayroon siyang 5 pagpipilian. Ang ilan ay mga little dragon, at agad niyang tinanggihan ito dahil kahit na mabilis silang lumalaki, hindi sila magiging kasing lakas sa mahabang panahon. Ang angel dragon naman ay napakalakas, ngunit nakatuon lamang sa depensa at pagpapagaling katulad ni Murph. Ang Kid Dragon ay ang direktang susunod na hakbang mula sa Baby Dragon, at kung patuloy siyang magsusumikap ay tiyak na magiging ganap na dragon siya. Ang isa pang opsyon ay ang Mutated Dragon, na may mas malakas na mahiwagang spell. Sa huli ay mayroon pang Dark Plague Dragon, at kilala ito sa pagdudulot ng kamatayan at pagkasira, at kayang magbago ng anyo bilang isang tao kung nais. Sa simula, agad na tumanggi si Ilo sa opsyon ng pagiging Plague Dragon, na itinuturing itong mas masamang landas. Ngunit bigla niyang napagtanto na ang pagbabagong anyo sa pagiging tao ay nangangahulugan na makakabalik siya sa nayon ng mga tao at makakasama muli si Murph. Dahil dito, napaisip siyang muli sa kanyang desisyon, labis na nababalisa dahil ito ang isa sa pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay. Ang pagkalito sa kanyang ebolusyon ay nagtulak kay Ilo sa halos kabaliwan, na nagdulot sa kanya na gumawa ng mga tunog na parang asong nahihirapang tumae habang pinipilit niyang gumawa ng isang desisyon. Sa huli, napagpasyahan niya na ang kanyang pag-aalala kay Murph ang pinakamahalaga, at sabik siyang makita itong muli. Naniniwala siya na kung makakabisado niya ang pagbabagong anyo sa tao ay maaari siyang mamuhay ng maayos, kahit bilang isang Plague Dragon. Kung hindi iyon gumana, tulad ng maraming startup sa Shark Tank, maaari siyang bumalik sa kanyang anyong dragon. Dahil dito, pinili ni Ilo na maging isang batang Plague Dragon, at ang kulay niya ay nagbago mula dilaw patungo sa lila. Nagbago siya sa isang bagay na kahawig ng Mega Charizard, at hindi niya maiwasang isipin na mukha siyang masama, na nagtulak sa kanya na pagdudahan ang kanyang desisyon. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Siri na ang kanyang mga istatistika ay umangat, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga detalye ng kanyang mga kasanayan. Agad na nawala ang pag-alinlangan ni Ilo nang marinig ito, at ibinunyag ni Siri na nabuksan niya ang mga bagong kasanayang Fly at Dragon Scale Powder. Nagbago rin ang kanyang uri at naging itim, at ang kanyang mga normal na kasanayan ay nag-evolve upang magdulot ng lason at cursed element magic. Nakakuha rin siya ng mga titulo tulad ng sakuna at sumpa,
ngunit habang mas naririnig ito ni Ilo, mas pinagsisihan niya ang kanyang piniling anyo. Higit pa rito, hindi niya nakuha ang ipinangakong kasanayan sa pagbabagong anyo ng tao. Tulad mo na pinapaasa lang sa taong nililigawan mo, nagsimulang magalit si Ilo kay Siri at humiling na makausap ang manager nito. Nagreklamo siya na hindi ito ang sinabi sa kanya, at nagtanong kung kailangan pa niyang umakyat sa mas mataas na antas upang makuha ang kasanayan sa pagbabagong anyo ng tao. Ngayon ay nakaramdam si Ilo ng pagkadismaya at panloloko, dahil naging isang lumilipad na kalamidad siya sa halip na isang tao. Sa kabila nito, ang magandang balita ay ang kanyang bagong kakayahang makita ang mga detalye ng kanyang sariling mga kasanayan. Ang una niyang napagdesisyonan na suriin ay si Siri, na opisyal na pinangalan ng Divine Voice. Gaya ng inaasahan, itinago ni Siri ang datos na iyon, at inaasahan na ito ni Ilo, at pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa bagong kasanayang Dragon Scale Powder. Ipinaliwanag ni Siri na maaari siyang maglabas ng nakakalaso na kaliskis mula sa kanyang mga pakpak, na may kakayahang lubhang pahinain o patayin pa ang anumang nabubuhay na nilalang. Sa mataas na antas, maaari niyang lipulin ang buong bansa sa pamamagitan lamang ng paglipad sa ibabaw ng mga ito. Agad na nakita ni Ilo ang isang halimbawa nito nang nalanta at namatay ang isang bulaklak malapit sa kanya dahil sa kanyang scale powder. Sinumpa niya si Siri dahil ginawa siyang masamang demonyo, at ang gusto lang niya ay maging tao at makuha ang kanyang crush. Ngayon ay sigurado na siya na walang taong magtatangkang lumapit sa kanya, at pagkatapos ay nagsimula siyang suriin ang iba pang mga kasanayan na sobrang nakakatakot. Ang kanyang susunod na kasanayan ay Bad Breath, na binago ang kanyang kapangyarihang apoy sa isang atake na nagkakalat ng labis na nakamamatay na sakit, na may kakayahang lipulin ang buong sibilisasyon sa mataas na antas. Dahil doon ay nagsimulang magpanik si Ilo, napagtanto na hindi siya maaaring maging handa para maging isang kontrabida, at nagtataka siya kung mayroon bang paraan upang baguhin ang kanyang ebolusyon. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na suriin ang kanyang mga titulo, sa pag-aakalang maaaring impluwensyahan ng mga ito ang kanyang mga kasanayan at paglago. Kinumpirma ni Siri na tama siya, at ang kanyang unang titulo na ETBT Hero, ay ibinigay sa mga nagpakita ng kaunting tapang at gumawa ng tama sa harap ng panganib. Maaaring lubos nitong maimpluwensyahan ang direksyon ng kanyang ebolusyon at isang araw ay gawin siyang tunay na bayani. Guminhawa ng malalim si Ilo nang marinig iyon, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang mga detalye tungkol sa kanyang iba pang mga titulo. Ang titulo na sakuna ay para sa mga kontrabida na nag-iwan ng maraming mga bangkay sa kanilang likuran at ipinagmamalaki ang kanilang body count. Pinapataas nito ang pinsala ng mga dark type na atake, at ginawang mahirap na matuto ng white magic spells, at binawasan din nito ang recovery rate at malaki ang impluwensya sa kanyang evolution path. Hindi na nakayanan ni Ilo ang bigat ng sitwasyon, at nagsimula siyang magreklamo at umiyak, na gustong bumalik sa pagiging isang baby dragon. Pagdating sa nayon, maingat na sinusuri ni Marie ang mga protection stone na nakalagay sa buong nayon upang matiyak ang tamang paggana nito. Ang mga batong ito ay lumikha ng isang malakas na harang na nagpapahina sa mga halimaw na pumasok. Gayunpaman, hindi ito epektibo laban sa mga halimaw na may matibay na kalooban at sa mga may partikular na layunin, at naniniwala si Murph na ang dragon na nagligtas sa kanyang buhay ay kabilang sa kategoryang ito. Sa sandaling iyon, nanatili siyang hindi sigurado kung talagang balak nitong iligtas siya o kung nagkataon lang, at hindi makapagbigay ng opinyon si Marie dahil hindi niya nakita ang dragon. Gayunpaman, determinado siyang pigilan ang mga halimaw na pumasok sa nayon dahil sinubukan niyang palakasin ang mga hadlang. Matapos bigyan ng magic spell ang lahat ng bato, biglang hiniling ni Murph na turuan siya ng higit patungkol sa mga halimaw, at nagtataka si Marie kung bakit nagkaroon ng ganoong interes si Murph sa mga halimaw mula nang mangyari ang insidente. Sumagot si Murph na pakiramdam niya ay niligtas siya ng isang dragon noong isang araw, at pagkatapos ay tinanong ni Marie kung nagkakaroon siya ng damdamin para sa isang halimaw, na itinuturing niya itong nakakasuka. Nagpanik si Murph, itinanggi ang anumang ganoong damdamin, at napagpasyahan ni Marie na hayaan na lang ang usapan. Sumang-ayon siya na dapat matuto si Murph tungkol sa mga halimaw, at nagsimulang ipaliwanag na ang mga halimaw ay maaaring talunin ang ibang nilalang upang umakyat sa antas at mag-evolve sa mas malakas na anyo. Ang mga tao ay mayroon ding sistema upang umakyat sa antas at pagbutihin ang kanilang mga kasanayan, ngunit hindi sila maaaring mag-evolve sa isang bagong species tulad ng mga halimaw. Nagulat si Murph dito, na nagsasabing hindi pa niya ito narinig, ngunit ito ang nagpagalit kay Marie, dahil itinuro niya ang lahat ng ito sa kanya 11 taon na ang nakalipas. Iginiit ni Murph na 5 taong gulang pa lamang siya noon,
at kahit na ang 11 taon ay maaaring hindi gaanong mahalaga para sa isang elf, ngunit ito ay malaking panahon para sa mga tao. Ipinagpatuloy ni Marie ang kanyang panayam, ipinapaliwanag na paminsan-minsan, may mga espesyal na individual na nakakarinig ng banal na tinig, at sila ang nakatuklas ng pag-level up at iba pang mga konsepto. Sinabi ni Marie na ang mga halimaw ay lumalaban upang mabuhay, patuloy na nagsikap na maging mas malakas sa pamamagitan ng ebolusyon, dahil nakakatulong ito sa kanila na mabuhay ng mas matagal. Binalaan niya si Murph na ang dragon ay maaaring nagligtas ng kanyang buhay, ngunit sa susunod nilang pagkikita, magiging mas delikado na ito at maaaring atakihin pa siya. Pinagalitan ni Murph si Marie dahil sa pananakot, ngunit pinayuhan lamang siya ng elf na huwag magkaroon ng anumang inaasahan mula sa isang halimaw, dahil hindi sila tugma sa mga tao. Samantala, si Ilo na tinanggap ang kanyang kapalaran sa kagubatan, ay nagpa siya na mag-level up ng mabilis hanggat maaari upang bumalik sa landas ng pagiging isang mabuting dragon. Gayunpaman, ang pangunahing prioridad niya ay manatiling maging tao upang muling makasama si Murph, kaya nagsimula siyang maghanap ng mahinang halimaw na magbibigay ng maraming experience points. Bigla niyang naramdaman na bumabagal ang kanyang mga galaw, napagtanto na nababalot siya ng sapot, at doon lamang niya naintindihan na siya ay napasok sa isang patibong na inilatag ng isang gagamba. Sa pagkaunawa niya nito, isang malaking gagamba ang lumitaw mula sa mga palumpong at umungol. Nagpanik si Ilo, nakita ang mas mataas na stats kumpara sa kanya, ngunit siya ay nakulong at hindi makatakas. Nagbuga ng maraming sapot ang gagamba mula sa kanyang katawan patungo kay Ilo, na pinigilan naman nito gamit ang kanyang kapangyarihang apoy, sinunog ang sapot at sabay na sinaktan ang gagamba. Gayunpaman, ang sapot na nakabalot sa kanyang katawan ay nasunog din, kaya gumulong siya sa lupa hanggang sasabihin sa kanya ni Siri na nakuha niya ang kasanayang flame resistance. Tumayo si Ilo upang lumaban, natuklasan na hindi gaanong nakakapinsala ang kanyang atake sa gagamba. Pagkatapos ay nagpa siyang gamitin ang kanyang mga kuko, ngunit sa kabila ng maraming paghiwa na nagdulot ng pagdurugo sa gagamba, natuklasan ni Ilo na mayroon pa ring kalahati ng kanyang health bar. Bukod pa rito, nagalit ang halimaw na gagamba, at nagpa siya si Ilo na tumakas habang ito ay paralisado pa. Mabilis siyang gumulong papalayo, ngunit mabilis na nakabawi sa paralisa ang halimaw na gagamba at nahabol siya. Ngayon ay nataranta si Ilo, ngunit naalala niya na maaari siyang lumipad gamit ang kanyang bagong kasanayan. Agad siyang tumalon ng mataas hanggat maaari at sinubukang lumipad papalayo, ngunit mas mahusay pa ang isang manok na may isang pakpak. Agad siyang bumalik sa lupa dahil hindi pa niya nagagamit ng maayos ang kanyang kasanayan, at sa huli, kailangan niyang umasa muli sa paggulong. Gayunpaman, kahit matapos ang 10 minuto, hindi pa rin sumuko ang gagamba, at nagtaka si Ilo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng halimaw na iyon. Sa kabutihang palad, nag-level up ang kanyang kasanayan sa paggulong noon, at ngayon ay mas mabilis na siyang gumulong. Nakakuha rin siya ng titulong chicken dinner, dahil sa pagtakbo na parang isang duwag, ngunit mas pinapahalagahan ni Ilo ang kanyang buhay kaysa sa kanyang pagmamataas. Hindi nagtagal, nakagawa siya ng agwat sa pagitan niya at ng gagamba, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang malawak na bangin sa harap niya. Ang unang instinct ni Ilo ay gumulong papalayo sa gilid, ngunit pagkatapos ay nagpa siyang magtiwala sa kanyang kasanayan sa paglipad at tumalon ng buong bilis. Sa kabutihang palad, nagawa niyang mag-glide sa kabilang panig, at sumumpa na kapag siya ay malakas na, babalik siya upang tapusin ang buhay ng gagamba. Pagod na siya ngayon, at nagpa siya na tingnan ang gagamba sa huling pagkakataon bago umalis. Gayunpaman, nawala ang gagamba, at pagkatapos ay biglang nakita ni Ilo ang isang tulay na gawa sa sapot. Ang susunod na sandali ay tumalon ang gagamba sa ibabaw, at nagpanik si Ilo dahil hindi niya inaasahan ito. Muli siyang gumulong papalayo, at ang kanyang kasanayan sa paggulong ay muling nag-level up. Isang kapuspalad na lobo ang lumitaw sa kanyang landas, at si Ilo ay gumulong lamang dito, at ipinadala ito na lumipad at nakakuha ng bonus experience mula sa pagtalo dito. Sa ganitong paraan, direkta siyang umabot sa level 3 at patuloy na gumawa ng hit and run sa mga halimaw na walang kamalayan sa kagubatan, at umabot siya sa level 8 ng sobrang bilis. Sa palagay ni Ilo na sa wakas ay sapat na siyang malakas upang harapin ang gagamba ngayon, kaya tumigil siya sa pagtakbo at hinarap ito ng diretsyo. Ang gagamba ay biglang nagbuga ng isang makapal na nakakalason na gas mula sa kanyang katawan, at tumalon si Ilo sa isang puno upang iwasan ito, kahit na siya ay ginawa para sa lason. Ngayon ay masakit talaga ang kanyang lalamunan, at nagpa siyang maghintay na mawala ang nakalalasong gas. Samantala,
Naghihintay din ang gagamba na tumalab ang lason, at nakakuha ng ideya si Ilo, nagpa siya siyang gamitin ang pinakalumang trick sa libro at nagsimulang umasta na parang naapektuhan siya ng lason. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang magdrama na parang isda na nasa labas ng tubig bago tuluyang huminto. Nahulog ang gagamba sa kanyang plano at tumalon sa kanya, at nang malapit na ito, sinugod ito ni Ilo ng buong lakas na hiningang apoy at pagkatapos ay binagsak sa lupa gamit ang kanyang buntot. Ang halimaw na gagamba ay natalo sa isang mabilis na galaw, at agad na umabot si Ilo sa level 14. Ang kanyang kasanayan sa hiningang apoy ay umakyat sa antas, at nakakuha din siya ng bagong kasanayan na tinatawag na Dragon Tail. Akala ni Ilo na maganda ang mga ito, ngunit mas excited siyang makita kung nakuha niya ang kasanayan upang maging tao. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuha, at lalo pang tumindi ang kanyang pagkadismaya. Sa pagtatapos ng araw, nanghuli si Ilo ng isang lobo at dinala ito upang kainin at magpahinga. Habang nasa daan, nakakita siya ng isang kuweba, at matapos niyang tiyakin na walang ibang halimaw ang gumagamit nito, nagpa siya siyang gawin itong kanyang tirahan. Inihaw niya ang karne ng lobo doon, at pagkatapos ay nagpa siya na magdagdag ng katas ng ilang berry na amoy paminta. Natuklasan ni Ilo na ang katas ng berry ay talagang nagpaganda ng lasa ng karne, at nakakuha pa siya ng titulong Mr. Chef dahil dito. Nakita ni Ilo na ang titulong Mr. Chef ay magandang pakinggan, at nagsimulang isipin kung maaari niyang mapaunlad ang kanyang kakayahan sa pagluluto para mapasaya ang mga tao gamit ang masasarap na pagkain. Ngunit nang makita niya ang kanyang matutulis at nakakalason na mga kuko, napagtanto niyang hindi ito mangyayari. Naaalala niya na noong siya ay baby dragon pa lamang, may taglay pa siyang kagandahan, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya nakaligtas sa puot at takot ng mga tao. Ngayong mukha na siyang isang panganib ay tiyak na walang sino mang tao ang lalapit sa kanya. Iniisip niya ring baka hindi na siya makilala pa ni Murph, at sa tingin niya ito ang parusa sa kanya dahil sa kasakiman at pagnanais na maging tao. Sumigaw siya sa langit, humihiling na bigyan man lamang siya ng kasanayan sa pagbabagong anyo bilang isang tao, kahit na patuloy siyang mag-evolve bilang isang plague dragon. Sa nayon naman, nalaman ni Murph mula sa isang matandang lasing na buhay pa si Dust. Sabik niyang tinanong ang matanda tungkol sa mga detalye, at sinabi nito na habang siya ay nanghuhuli ng isda, nakita niya si Dust na naglalakad sa kagubatan, pagod at gutom na gutom. Sinabi niya na hindi ito tumitingin sa paligid, at wala na sa kanyang sarili bago mawala sa kadiliman ng kagubatan. Ang ibang mga taga-nayon ay naniniwala na baka resulta lang sa kalasingan ng matanda ang nakita niya, ngunit nagbuhos ng pag-asa si Murph at agad na pumunta kay Marie para pag-usapan ito. Nais niyang pumunta sa kagubatan para hanapin si Dust, ngunit tinanggihan ito ni Marie dahil ayaw niyang mapahamak si Murph o ang ibang mga taga-nayon. Pinapayagan niya si Murph na talikuran ang ideya sa pamamagitan ng pangakong makikipag-usap siya sa Adventurers Guild tungkol dito, bagamat alam niya kung gaano kadaling gusto ni Murph na iligtas si Dust kung buhay pa ito. Kinabukasan sa kagubatan, gumising si Ilo na masigla at nagpa siya na manghuli pa ng mga halimaw para mabilis na umangat ang kanyang antas. Bigla niyang nakita ang isang gumagalaw na puddle sa harap niya at napagtanto na ito ay isang halimaw na mukhang hindi malakas. Plano niyang hulihin ito para makakuha ng experience, ngunit nang subukan niyang tingnan ang mga stats nito ay sumasakit ang kanyang mga mata. Sinabi ni Siri na hindi pa niya magamit ang impormasyong iyon, at sumigaw si Ilo sa sakit at nagtanong kung anong klaseng kakaibang halimaw ang nakakasakit sa kanya kahit tingnan pa lamang ito. Sandali pa lamang ay umangat sa antas ang kanyang kasanayang status view, at sandali niyang nakita na ang slime monster ay may napakataas na stats, halos mahimatay siya sa gulat at bumagsak sa lupa. Nagtanong siya kung anong klaseng nilalang ang maaaring magkaroon ng ganitong katinding lakas, ngunit sa sandaling iyon ay napansin na siya ng slime at nagpakawala ng isang likido patungo sa kanya. Muntik na siyang matamaan ngunit nakatakas, at nang makarating siya sa loob ng kagubatan, napagtanto niyang mali ang binasa niyang mga stats kanina, dahil hindi naman pala kasing lakas ng iniisip niya ang nakakatawang slime. Gayunpaman, dahil sa nakakatakot na itsura ng slime, nagpa siya siyang hayaan na munang mabuhay ito. Lumipat siya ng direksyon para maghanap ng ibang target nang mapansin niya ang isang palayok na nakatago sa mga palumpong. Iniisip ni Ilo na pwede itong gamitin para itago ang mga prutas, ngunit nang hawakan niya ito, biglang lumipad ang palayok sa himpapawid, hindi pala ito isang bagay kundi isang halimaw na tinatawag na popper. Nang makita niya na hindi naman kagandahan ang mga stats nito, sinugod niya ito gamit ang flame punch, ngunit hindi ito nagdulot ng pinsala ng malaki. Dahil dito ay binigyan niya ng buong lakas ang pag-atake sa halimaw,
ngunit ang halimaw na palayok ay nanatiling mahinahon, patuloy na bumabalik ang kanyang buhay kahit na inaatake pa ito tulad lang ng nagpapahinga. Kahit anong gawin ni Ilo, ang matibay na shell nito ang nagprotekta sa kanya mula sa lahat ng pinsala, kaya't nagpa siya si Ilo na gumamit ng ibang paraan. Itinapon niya ang halimaw sa ilog, kung saan ito ay lumubog at namatay, at nakakuha si Ilo ng experience points at umangat ang kanyang antas, ngunit nakakuha rin siya ng bagong titulo na Dastardly King. Ang kanyang titulong sakuna ay umangat din sa antas, at nalulungkot siya dahil parang lalo na siyang napupunta sa landas ng mga kontrabida. Gayunpaman ay bigla na lamang siyang napalibutan ng grupo ng mga pot monster, at naiintindihan ni Ilo na tinawag sila ng unang halimaw gamit ang cry skill at lahat sila ay galit na galit. Nagtagpo sila sa isang lugar, at natakot siyang baka magbago sila ng anyo para maging isang ultimate na halimaw, ngunit sa halip ay nagtayo sila ng isang mataas ngunit hindi matatag na tore. Lumipad si Ilo pataas at kinuha ang pinakamataas na halimaw, at ibinagsak ito pababa sa tore, at napatumba niya ang lahat ng mga halimaw sa isang sipa lamang. Dahil dito, nakakuha siya ng 600 experience points, na direktang nagdala sa kanya sa level 30, at natutunan ang bagong kasanayan na tinatawag na meteorite. Ang kanyang ibang mga kasanayan ay umangat din ang antas, na kanyang ikinatuwa, ngunit sa kasamaang palad, lahat ng shell ay nabasag matapos ang labanan, kaya wala siyang nakuha kahit isang magagamit na palayok. Iniisip niya na gamitin na lamang ang mga halimaw para sa karne, ngunit bigla niyang naisip na kailangan niya ng mas maraming gulay sa kanyang pagkain. Habang naglalakad siya, napansin niyang lilang ang kulay ng langit at may mga kakaibang bakas ng paa sa malapit. Nalaman niya ito at sinundan ang mga bakas, na humantong sa kanya sa isang oso na tahimik na naglalakad at naglalakbay. Tinatanong ni Ilo kay Siri tungkol sa mga stats nito, ngunit sinabi nito na masyado pa siyang malayo para makita iyon, ngunit maaari naman niyang malaman kung anong uring nilalang ito. Ito ay isang D-rank na halimaw, na tinatawag na clay bear na gawa sa putik, ngunit malakas at may mataas na kakayahang mag-recover. Napagtanto ni Ilo na pareho sila ng ranggo at nagtanong kung kaya niya itong talunin sa isang patas na laban. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit gusto niyang labanan ang clay bear ay dahil kung gawa talaga ito sa putik, maaari niya itong gamitin para gumawa ng mga kaldero at iba pang gamit. Hindi niya kayang hayaan na mawala sa kanyang mga nakakalaso na paa ang ganitong pagkakataon, kaya hinabol niya ang oso, na tila hindi pa rin siya napapansin. Nagpasya siyang gumawa ng isang snake attack at sumugod mula sa likuran, ngunit sa huling segundo ay lumingon ang oso at ipinakita ang mga nakamamatay na mga tinik na lumalabas mula sa kanyang dibdib. Nakaligtas si Ilo sa pagkasaksak ng mga tinik, tumalon pabalik at sinabing hindi karapat-dapat tawaging oso ang halimaw na may ganoong nakamamatay na mga atake. Sinubukan ng oso na yakapin si Ilo, na mabilis na umiwas at bumawi sa pamamagitan ng rolling attack. Nagawa niyang bawasan ang malaking bahagi ng health bar nito, ngunit agad na ginamit ng oso ang isang healing skill para lubos na maibalik ang kanyang health bar. Napagtanto ni Ilo na hindi niya kayang patayin agad ang oso, at kailangan niyang umasa sa pagtakbo hanggang sa maubusan ito ng mana para magpagaling. Patuloy siyang umiiwas sa nakamamatay na mga tinik ng clay bear habang nilalabanan ito, at nang maisip niyang bumabagal na ang kakayahan nitong magpagaling, kumilos si Ilo para sa isang panapos na atake. Ngunit ang clay bear ay lumikha ng isang sandstorm sa paligid nito, at nang matapos ang bagyo, mayroon na rin itong mga tinik sa likod. Tinawag ni Ilo ang clay bear na isang madaya, dahil wala na siyang paraan para epektibong gamitin ang kanyang roll attack. Sa kabutihang palad, nawalan na ng halos lahat ng mana ang clay bear matapos ang mahabang laban at paggamit ng mabibigat na kasanayan, at nagpasya si Ilo na pahinain pa ito ng kaunti. Biglang pinunit ng oso ang kanyang braso at inihagis ito kay Ilo, na umiwas at napansin na ang braso ay naging normal na luad matapos humiwalay sa pangunahing katawan. Patuloy na nagpaputok ng mga tinik ang clay bear patungo sa kanya na nagiging luad din, at biglang nagkaroon ng ideya si Ilo. Sumugod siya sa oso at ginamit ang kanyang mga kuko upang tanggalin ang braso nito. Naging luad ito gaya ng dati, at mabilis niyang ginulungan ito at ginawang bola, pagkatapos ay lumipad siya ng mataas. Ngayon ay naisip niya na ang simpleng pagtama sa oso gamit ang fireball skill ay hindi magiging sapat, kaya nagpasya siyang mag-eksperimento at ilagay ang buong bigat ng kanyang katawan sa atake. Ang pinahusay na atake ay nagtagumpay na wasakin ang katawan ng clay bear, na nagbigay kay Ilo ng 300 experience points na nagdala sa kanya sa level 33. Nakakuha rin siya ng skill na tinatawag na Nutcracker dahil sa kanyang ginawa.
Kahit pagod siya ay nakakuha naman siya ng sapat na luad, na ginamit niya para gumawa ng mga palayok at banga. Gumawa rin siya ng hurno at inilagay ang mga palayok para lutuin, at sa parehong sandali ay nagpa siyang manghuli ng hapunan. Naisip niyang maghanap ng mga gulay at kabute, at nakahanap ng thunder mushroom na masustansya at masarap, ngunit may bahagyang nakakaparalisang lason. Dahil hindi pa naman napaparalisa si Ilo, itinapon na muna niya ito at nagpasalamat kay Siri na nag-level up na nagbibigay ng mas detalyadong impormasyon. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang higanteng bulaklak, ngunit nang sinubukan niyang lapitan ito ay inatake siya ng bulaklak. Dahil doon ay nagulat si Ilo, ngunit nagawa niyang hatiin ang bulaklak mula sa tangkay nito na pumatay rito. Ipinaliwanag ni Siri na isa itong kakaibang halaman na kumakain ng mga hayop, ngunit dahil hindi niya kayang tunawin ang asin, iniimbak niya lamang ito sa kanyang mga ugat. Napagtanto niya na ito ang pinakamahalagang bagay na makikita ni Ilo upang mapabuti ang kanyang dining experience, at dinala niya ang halaman na puno ng asin pauwi. Sa kabilang banda, hindi sinunod ni Murph si Marie at lumabas sa protective spell ng Nayon para hanapin si Dust. Handa siyang harapin ang anumang panganib basta't makita niya ito at maibalik ng ligtas, kahit pa nagdududa siya kung mapagkakatiwalaan ang matandang lasing. Naalala niya kung paano siya hinikayat ni Dust para sumama sa kanyang grupo, at naisip na kung pinigilan lamang niya ito, pareho sana silang nabubuhay ngayon. Bigla siyang inatake ng isang halimaw na bulate, at agad na gumamit si Murph ng isang fire magic para talunin ito, at pinapaalalahanan ang sarili na manatiling mahinahon anuman ang mangyari. Samantala, nakakita si Ilo ng isang malaking halimaw na kabute na kayang lumakad at umatake ng mga tao pagkatapos nitong umabot sa pagtanda, at masarap itong tikman. Idinagdag niya ito sa kanyang listahan ng mga sangkap, at pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang kakaibang kabute. Sinabi ni Siri na ito ay isang A-rank na kabute na napakamahalaga, at kayang suportahan ang ekonomiya ng bansang Pilipinas kung mapalaki ito ng maayos. Nagsimulang mangarap si Ilo na maging mayaman pagkatapos marinig iyon, ngunit nang sabihin sa kanya ni Siri na ang kabute ay isang droga na maaaring gawing adik ang lahat, agad niyang binago ang kanyang isip. Sinunog niya ang mga kabute upang walang sino man ang mapunta sa pagiging adik, at ang kanyang titulong itty-bitty hero ay umangat sa antas. Pagkatapos ay nakakita siya ng pepper berries sa malaking puno, at sinabi ni Siri na noong unang panahon, ito ang pinakamahirap hanapin na pampalasa sa mundo na kasing halaga ng ginto. Agad na inani ni Ilo ang lahat ng paminta, at sa kabilang banda, naglakbay si Murph sa loob ng kagubatan, na nagtatago mula sa mga halimaw. Napagtanto niya na masyado na siyang malalim sa mapanganib na kagubatan, at kung magpapatuloy pa siya, maaaring makaharap niya ang isang bagay na lampas sa kanyang kakayahan. Nagpasya siyang umuwi matapos tingnan ang labas ng Nayon, at ng gabing iyon, ginamit ni Ilo ang light mushroom upang liwanagan ang kanyang kuweba, at pagkatapos ay tiningnan ang mga palayok na kanyang inihanda para magluto. Perpekto ang pagkakagawa ng mga ito, at ginamit niya ang mga ito upang maghanda ng nilaga gamit ang mga sangkap na kanyang nakolekta sa araw na iyon. Salamat sa asin at kabute, mas lalong sumarap ang kanyang pagkain, at nagsimulang magsalita si Ilo na parang si Gordon Ramsay, kahit na wala siyang alam sa pagluluto. Ipinahayag niya ang tungkol sa kung paano inilabas ng asin ang umami flavors ng ulam, at pagkatapos ay gumawa ng chopstick para kumain, na kung tutuusin ay ang pinakamahirap na paraan para kumain, kahit may mga kamay ka ng tao sa halip na mga kuko ng dragon. Dahil sa paglalagay ng asin sa ulam, ang titulo ni Ilo bilang isang chef ay umakyat mula sa level 1 hanggang level 2. Gayunpaman ay bigla niyang napansin na medyo mahirap uminom sa ginagamit niyang mangkok at natatapon pa ang ilan sa nilaga. Nagpasya siyang paunlarin din ang kanyang ibang kasanayan at nagplano na gumawa ng bagong mangkok, pati na rin ang iba pang kagamitan sa pagkain. Kinabukasan, nagsimula pa siyang mangarap na takpan ang mga dingding ng kuweba gamit ang clay bricks, at sinabi ni Siri na nakakuha na rin siya ngayon ng titulong contractor. Kinabukasan, isang karwahe ang nagtungo sa baryo na katabi ng gubat. Bumaba rito ang dalawang magandang manlalakbay na inatasan ng kanilang guild na siyasatin ang gubat at maghanap ng sinumang nakaligtas, bagamat nagdududa sila na may matatagpuan sila, determinado silang tapusin ang kanilang tungkulin. Sa loob ng gubat, inayos na ni Ilo ang kanyang kuweba gamit ang mga kasangkapang gawa sa luwad. Nanghuhuli siya ng mga lobo at dinala ang mga ito sa kanyang kuweba para gawing pagkain, at itinatago ang kanilang balahibo sa isang bahagi ng kuweba, na balak niyang patuyuin sa ibang araw. Ngunit sa simula ay kailangan niyang lagyan ng sangkap at patuyuin ang karne para itabi para sa mas malamig na panahon.
Masaya sa kanyang pagunlad, nararamdaman niyang nasasanay na siya sa bagong mundong ito, hanggang sa lumabas siya para tingnan ang kanyang tuyong karne at nakitang kinakain ito ng mga unggoy. Galit na galit, hinabol niya ang mga ito palayo, ngunit napagtanto niya na kailangan niya ng pangmatagalang solusyon o mawawala ang lahat ng kanyang nakaimbak na karne. Nakaisip siya ng isang ideya, gagawa siya ng mataas na uri ng lason tulad ng sikat na si Walter White, para ipahid sa kanyang tuyong karne at patayin ang mga unggoy. Habang nangongolekta siya ng mga mapanganib na sangkap sa buong gubat, bigla niyang napansin na kaya na niyang tukuyin ang mga nakalalasong kabute at halaman sa isang tingin, at hindi na niya kailangan ang tulong ni Siri. Kalaunan, napadpad siya sa isang lugar ng mga bulaklak at nagpa siyang pumili ng ilan para palamutian ang kanyang kuweba. Naniniwala siya na nararapat sa bawat isa na magkaroon ng kahit isang magandang bagay na titingnan. Ngunit habang nangarap siya tungkol sa kanyang komportable at magandang kuweba, lumitaw sa harap niya ang isang maliit at kaakit-akit na halimaw. Dahil sa gulat ay tinanong ni Ilo si Siri tungkol dito, at nalaman niyang ang nilalang na ito nakahawig ng isang butiki ay tinatawag na Poison Princess, at ang lahat ng kanyang kakayahan ay nakatuon sa lason. Medyo natakot si Ilo, at tila natakot din ang halimaw at tumakbo palayo, ngunit biglang bumagsak ang isang piraso ng bato sa malapit na nakagambala sa kanya. Sinamantala ang pagkakataon, kinagat siya ng Poison Princess at tumakas. Hindi naintindihan ni Ilo ang estratehiya nito hanggang sa gumana ang lason, labis siyang nanghihina at namanhid ang balikat kung saan siya nakagat. Sinabi ni Siri sa kanya na tumaas ang antas ng kanyang kasanayan sa paglaban sa lason, at napagtanto niyang mas matindi ang lason ng Poison Princess kaysa sa anumang nakaharap niya noon. Nawalan siya ng malay habang masamang tumawa ang maliit na halimaw, at nang magkamalay si Ilo, nalaman niyang tinamaan siya ng isang espesyal na lason. Nang tanungin niya si Siri kung ano ang pagkakaiba nito sa karaniwang lason, narinig niya ang parehong sagot, wala pa siyang akses sa ganoong mataas na antas ng impormasyon. Sinubukan niyang tumayo at umalis, ngunit sa sandaling itaas niya ang kanyang balikat, mas mabilis na kumalat ang lason sa kanyang katawan. Isang malakas na lason ang tumama sa kanya, at alam niyang lumalala ang kanyang sitwasyon sa bawat sandali. Nagtaka siya kung may mga halamang panlunas sa lason sa malapit, ngunit hindi niya maalala na may nakita siya noon. Pagkatapos ay nakaisip siya ng isang ideya, ang pag-aaral patungkol sa halimaw na naglason sa kanya ay maaaring magbigay sa kanya ng mga pahiwatig kung paano ito gamutin. Sinabi ni Siri sa kanya na ang Poison Princess ay isang matalinong nilalang na umaatake sa kanyang biktima, dahil tumatakbo ito palayo, at naghihintay na mamatay ang kanyang biktima sa matinding sakit bago bumalik para kumain. Idinagdag pa ni Siri na ang lason ng halimaw ay nagmumula sa mga nakalalasong halaman at insekto na kinakain nito, ngunit ang sarili nitong likido sa katawan ay nagsisilbing panlunas para hindi ito mapahamak sa sarili nitong lason. Matalino at maparaan, gagamitin pa ng Poison Princess ang kanyang panlunas para makipagkasunduan para sa kanyang buhay kung mahuhuli ito. Napagtanto ni Ilo na kailangan lang niyang hulihin ang halimaw para makuha ang panlunas, ngunit wala siyang tiyak na paraan para gawin iyon. Ngayon ay nagpa siyang makipagsapalaran si Ilo, tumakbo siya palayo habang kaya pa niyang gumalaw ng kaunti. Sigurado siya na hindi hahayaan ng Poison Princess na makatakas ang kanyang biktima at susundan siya. Nanatiling alerto habang tumatakbo, agad niyang nakita ang nakalalasong butiki, na tumalon mula sa puno patungo sa isa pang puno sa likuran niya. Sa sandaling makita niya ito ay gumulong siya para habulin ang butiki, ngunit nagulat siyang makitang kaya rin itong gumulong. Pinapanatili nito ang kanyang distansya kay Ilo, ngunit napansin ni Ilo na papunta sila sa bangin, kung saan maaari niyang ikulong ang butiki. Bigla siyang tumama sa isang bagay at huminto bigla, ngunit inatake siya ng Poison Princess ng isang matutulis na bato kahit habang gumugulong, at lihim na humanga si Ilo. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang paghahabol, patuloy na sumusugod kahit na tinamaan siya ng mga matutulis na bato. Tumaas ang antas ng kanyang kasanayan sa paggulong dahil dito, na nagpahintulot sa kanya na maabutan ang butiki. Tinulak niya ito pataas sa hangin, na iniisip na kailangan na lang niya itong abutin ngayon. Sa kasamaang palad, hindi niya muna tiningnan ang kanyang paligid, at ang kanyang atake ay nagpabagsak sa Poison Princess pababa ng bangin. Nagpanik si Ilo nang napagtanto niya na maaaring mawala sa kanya ang kanyang tanging pinagmumulan ng panlunas, at tumalon siya pagkatapos ng Poison Princess, ngunit sa sandaling iyon ay mas lumala ng husto ang epekto ng lason. Sa kabila ng matinding kirot sa buong katawan, hinawakan niya ang takot na halimaw at ginamit ang kanyang kapangyarihang apoy para lumipad pabalik sa ibabaw. Ngunit sa sandaling lumapag siya, umabot sa huling yugto ang lason, at naramdaman niyang maaari siyang mamatay anumang oras.
Kahit na nasa bingit ng kamatayan, natutuwa si Ilo na nailigtas niya ang nakalalasong butiki. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay, na iniwan ang Poison Princess sa sarili nitong kapalaran. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ni Murph si Dust sa gubat, ngunit wala siyang mahanap na anumang bakas nito. Nang bumalik siya sa baryo na walang dala sa gabi, nakita niyang naghihintay sa kanya si Marie. Tinanong siya ni Marie kung saan siya nanggaling, at sinabing hindi siya nito mahanap buong araw. Nagsinungaling si Murph, na sinasabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya lumabas siya, at mas maayos na ang pakiramdam niya ngayon. Tumawid si Marie sa ilog at tinanong kung pumasok ba siya sa gubat para hanapin si Dust, ngunit nagsinungaling ulit si Murph, na sinasabing hindi siya pumasok sa gubat. Pinili ni Marie na maniwala sa kanya at sinabing huwag siyang masyadong mag-alala, at ibinahagi ang balita na malapit nang dumating ang mga manlalakbay na ipinadala ng guild. Bumalik sa gubat, biglang nagkamalay si Ilo at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sa ilang sandali bago niya maalala na nilason siya at naghihintay na mamatay, hanggang sa makita niyang nakatayo sa harap niya ang Poison Princess. Ngayon ay nagalit siya na iniisip na walang hiya ang butiki na ito na naghihintay na mamatay siya, ngunit nang subukan niyang suntukin ito, nalaman niyang hindi na mabigat o masakit ang kanyang katawan. Nagtataka siya kung niligtas ba siya ng nakalalasong butiki sa pamamagitan ng pagbibigay ng panlunas, at ipinagmalaki nito ng butiki. Wala nang dahilan si Ilo para magduda sa kanya ngayon, kaya masaya niyang kinuha ang maliit na nilalang, na sinasabing nabuo nila ang isang hindi mapapantayang ugnayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagligtas sa buhay ng isa't isa. Pagkatapos ay masaya siyang niyakap ng nakalalasong butiki, at nagpasya si Ilo na tanggapin ito bilang kaibigan. Dinala niya ito sa kanyang kuweba at nagluto ng pagkain para sa kanilang dalawa, at nasiyahan ng Poison Princess sa niluto at tinimplang karne. Nagtaka si Ilo kung ano ang itatawag niya dito dahil wala pa itong pangalan, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang hindi kailangan ng pangalan ang mga halimaw na tulad nila, at ayos na sila ng ganoon. Sumiksik ang butiki sa kanya, at napagtanto ni Ilo na naging malapit na ito sa kanya. Sinabi niya rito na maaari itong manatili sa kanya hanggat gusto nito, dahil ito ang kanyang unang kaibigan, at tuwang-tuwa ito nang marinig iyon. Pagkatapos nito, nakita ng butiki na pinangalanan ni Ilo na Lace, ang isang kaldero na naglalabas ng masamang amoy. Sinabi ni Ilo rito na ito ay isang espesyal na lason na ginagawa niya, ngunit sa sandaling marinig iyon, tumalon si Lace sa ibabaw ng kaldero at nagsimulang inumin ang lason. Nag-alala si Ilo sa kanya, ngunit pagkatapos ay naalala niyang maaari nitong palakasin ang sarili nitong lason sa pamamagitan ng pagkain ng mga nakalalasong bagay. Nagtaka siya kung masarap ba ito at tumikim ng kaunti, ngunit nanginginig siya na parang isdang inalis sa tubig, at tumaas ang antas ng kanyang kasanayan sa paglaban sa lason. Nagtataka siya kung paano nakakain ito ni Lace na parang masarap na pagkain, ngunit binigyan lang siya nito ng nagtatakang tingin. Kinabukasan, dinala ni Ilo si Lace para manghuli ng mga Grey Wolf. Inaasar niya ang mga lobo sa pamamagitan ng pagturo ng gitnang daliri, at nang sumugod ang mga ito sa kanya, pinatumba sila ni Lace gamit ang kanyang mga matutulis na bato. Tinapos ni Ilo ang mga ito, at pagkatapos ay nag-high five sila ni Lace para sa kanilang perpektong pagtutulungan. Kalaunan, tinulungan siya ni Lace na kumuha ng mga buko na pinagsaluhan nila, at pinanood nila ang paglubog ng araw bago bumalik sa kuweba. Habang natutulog ang dalawa, nakita ni Ilo na nakahiga si Lace nang masyadong malapit sa kanyang mukha. Naalala niya na kahit na ito ay kaakit-akit at pala kaibigan ngayon, ngunit ito ang pinakamapanganib na kaaway na nakaharap niya. Sinabi niya rito na huwag siyang atakihin habang masarap ang kanyang tulog, at naramdaman niyang mananatili silang magkasama ng mahabang panahon. Kinabukasan, dinala ni Ilo si Lace sa lugar kung saan tumutubo ang mga pepperberry at pinatikim niya ito rito. Ang reaksyon nito ay nagsabi sa kanya na hindi nito masyadong gusto ang maanghang, ngunit biglang tumalon ito mula sa kanyang ulo at nagsimulang akayin siya patungo sa isang bagay na mas maganda para rito. Masigasig na sumunod si Ilo, na nakalimutang gusto ng kanyang bagong kaibigang nakalalason ang mga nakalalasong bagay. Inakay siya ni Lace patungo sa isang dambuhalang kabute na amoy nabubulok na bangkay. Nanatili si Ilo ng 10 talampakan ang layo, at pagkatapos ay tinanong niya si Siri tungkol dito. Nalaman niya na ito ay isang bee mushroom na sobrang nakalalason. Naintindihan ni Ilo kung bakit gustong kainin ito ni Lace, ngunit ayaw niyang dalhin nito ang masamang amoy na iyon pabalik sa kanilang kuweba, kaya sinunog niya ang buong kabute. Labis na nalungkot si Lace nang makita ang kanyang paboritong pagkaing nasunog, at nagsimula itong suntukin si Ilo dahil sinira nito ang kanyang hapunan. Gayunpaman ay nangako si Ilo na babawi siya rito gamit ang ibang nakalalasong halaman sa ibang araw,
ngunit biglang itinuro nito ang isang matutulis na bato sa kanya. Tinanong siya ni Ilo kung nagagalit ba ito ng ganoon, ngunit inatake nito ang mga palumpong sa likuran niya, at biglang lumitaw ang isang nakakatakot na dalawang ulo na halimaw. Nakaramdam ng kaba at takot si Ilo sa harap ng dalawang mukhang aso na may mga tato ng tribo sa buong katawan nito. Nakita niyang may napakataas na antas at matinding kasanayan ang halimaw, kaya gusto niyang tumakas, ngunit nang mapansin niya na may kakayahan ang dalawang ulo na halimaw na markahan at sundan ang mga biktima nito, nagpasya siyang manatili at lumaban. Ganoon din ang iniisip ni Lace, gumulong ito palayo habang pinapanatili ni Ilo ang atensyon ng halimaw. Plano niyang atakihin ito mula sa harap para ilihis ang atensyon nito, habang ibibigay ni Lace ang huling atake gamit ang kanyang lason. Sumugod siya para suntukin ang isa sa mga ulo ng aso, ngunit ang kabilang ulo ay humakbang para ipagtanggol ito at tinulak siya pabalik. Pagkatapos ay ginamit ng umiiyak na ulo ang kanyang mahika kay Ilo, na nagpabagsak sa kanya sa lupa dahil sa tumaas na bigat. Naintindihan niya na hindi man lang siya makagalaw sa sitwasyong ito, at natakot sa pinakamasamang mangyayari habang lumalapit ang dalawang ulo na halimaw. Ngunit sa kabutihang palad, inilihis ni Lace ang atensyon nito sa pamamagitan ng pag-atake ng mga matutulis na bato rito. Mabilis na sinamantala ni Ilo ang pagkakataon na gamitin ang kanyang kapangyarihang apoy sa halimaw, ngunit pinagaling nito ang lahat ng pinsalang natanggap nito gamit ang isang mahika ng pagpapagaling. Gusto nang sumuko ni Ilo sa puntong ito, ngunit sa ngayon, napagtanto niyang ang umiiyak na ulo ay gumagamit ng mahika sa pag-atake habang ang galit na ulo ay gumagamit ng pisikal na pag-atake. Biglang naghanda ang halimaw ng isa pang pag-atake gamit ang gravity magic, at sumugod si Ilo para pigilan ito. Hinayaan niyang kagatin siya ng galit na ulo, at iyon ang hudyat para kay Lace na sumugod at gamitin ang kanyang lason sa umiiyak na ulo. Umatras siya kasama si Ilo, at pinanood nilang bumaba ang kalusugan ng halimaw kahit na gumagamit ito ng mahika ng pagpapagaling. Kumpiyansa si Ilo na nanalo na sila, hanggang sa biglang kinagat ng galit na ulo ng aso ang umiiyak na ulo para pigilan ang pagkalat ng lason. Nanumpa si Ilo na hinding-hindi siya magiging dalawang ulo na halimaw, at naisip na hindi na nila kailangang harapin ang mga pag-atake ng mahika. Ngunit nang tingnan niya ang antas ng kalaban, nalaman niyang mayroon pa itong huling sandata, nagising nito ang kasanayang tinatawag na sacrifice, na nagpapahintulot sa naputol na ulo na tumalon pasulong at atakihin si Lace. Naiwas niya ang pag-atake ng kaunti na lang, at sinabi ni Ilo sa kanya na tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Gumulong si Lace palayo, habang hinahabol pa rin siya ng baliw na ulo ng aso, ngunit hindi makatulong si Ilo dahil nakaharang sa kanya ang pangunahing katawan ng halimaw. Hindi siya nagsayang ng oras, sumugod siya at sinuntok ang ulo ng halimaw para guluhin ang utak nito, pagkatapos ay hinawakan ang leeg nito at hinagis ng mataas sa kalangitan. Tumalon si Ilo at sinunggaban ang ulo ng halimaw, at nagbigay ng marahas na suntok na nagtapos sa buhay nito. Ngayon ay nag-aalala siya kay Lace, umaasang maayos ang kalagayan ng butiki, dahil hindi niya kayang mawala ang tanging kaibigan na mayroon siya sa mundong ito. Agad siyang nagsimulang hanapin ito at hindi nagtagal ay nakakita siya ng nagkalat na dugo, na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Tinawag niya ito at tinatanong kung nasa malapit ba ito, at sumagot ang butiki sa kanyang desperadong tawag sa pamamagitan ng paggapang palabas mula sa mga palumpong, na lubhang nasugatan at nanghihina. Bumagsak ang puso ni Ilo sa kanyang nakita, at sa sandaling iyon, sumugod ang naputol na ulo ng halimaw sa kanya para tapusin ang gawain. Sa pagkakataong ito ay nandoon si Ilo para protektahan ang kanyang kaibigan, sinipa niya ang ulo palayo, pagkatapos ay galit na galit itong sinuntok hanggang sa maging pino at naging pulbos. Matapos ipaghiganti si Lace, bumalik siya sa kanya at dahan-dahang niyakap ang butiki. Nalulugod siyang buhay pa ito sa kabila ng mga sugat nito, at napaluha siya, na iniisip na mawawala ang lahat sa kanya kung mawawala ang kanyang nag-iisang kaibigan. Mahinang dinilaan ni Lace ang kanyang luha para aliwin siya, at biglang sinabi ni Siri kay Ilo na nakakuha siya ng mga puntos ng karanasan sa pagtalo sa halimaw at tumaas ang kanyang antas. Ayaw nang marinig ni Ilo ang maingay at walang kaluluwang boses nito at sinabing tumahimik ito, dahil walang mas mahalaga sa kanya kaysa kay Lace ngayon. Wala na siyang pakialam sa kasanayang pagiging tao kung nasa tabi lang niya ang butiki, at doon ay binigyan siya ni Siri ng pinakamalaking kabalintunaan, sinabi nito sa kanya na sa wakas ay nakuha na niya ang kasanayang pagiging tao. Naging ganap na blanko ang isip niya sa balitang iyon, samantala sa baryo, tinutulungan ni Murph si Marie sa mga gawain, dahil ngayon ang araw na dapat dumating ang mga manlalakbay ng guild. Interesado si Murph sa kanila, dahil bihira ang mga bisita mula sa labas, at biglang napansin niya ang isang lumang aklat sa ibabaw ng mesa.
Sinabi ni Marie sa kanya na ito ay isang dokumento ng mga halimaw na baka gusto niya, at agad itong binuksan ni Murph para basahin ang tungkol sa F-rank na halimaw na tinatawag na Darkworm. Ipinaliwanag ni Marie na ang mga antas ng halimaw ay nakasulat sa isang sinaunang sulat na walang nakakabasa. Ang mga F-rank na halimaw ay medyo mahina, kahit ang mga baguhang manlalakbay ay kayang talunin sila kung may sapat na tapang, ngunit ang mga D-rank na halimaw ay nangangailangan ng mga may karanasang manlalakbay para harapin. Ang dalawang ulo na halimaw na kakatalo lang ni Ilo ay isang D-rank, habang ang mga B-rank at mas mataas na halimaw ay napakalakas na tanging mga bayani at Diyos lamang ang kayang tumalo sa kanila. Ang Rock Dragon na sinubukang hulihin ng kanyang grupo ay sinasabing isang C-rank, ngunit naniniwala si Marie na mas lumakas pa ito pagkatapos mag-evolve. Natakot si Murph nang marinig ito, at sa sandaling iyon, dumating ang dalawang manlalakbay para simulan ang kanilang pagsisiyasat. Makalipas ang ilang minuto, ang mabalahibong batang babae na si Yuno at ang blanding kabalyero na si Melcia ay papunta na sa bahay ni Marie. Tinanong ni Yuno si Melcia kung bakit pumayag itong kumuha ng C-rank na misyon na silang dalawa lang, dahil maaari itong maging mapanganib. Sinabi niyang dapat sana ay naghintay sila sa iba pang miyembro ng kanilang grupo, ngunit inakala ni Melcia na mas madali kung silang dalawa lang ang gagawa, at kung magiging mahirap ang sitwasyon ay maaari siyang tumakas. Hindi kumpiyansa si Yuno sa kanyang bilis at sinabi kay Melcia na mapanghusga ito kung akala nito ay mabilis siya dahil lang siya ay kalahating aso. Kinailangan ni Yuno ng ilang sandali para maunawaan na ang tinutukoy ni Melcia ay ang paggamit sa kanya bilang pangalis ng atensyon, ngunit sinabi niyang magpahinga na lang ito dahil biro lang iyon. Ang kanilang misyon ay siyasatin ang gubat at hindi makipaglaban sa mga halimaw, kaya mas madali ito kaysa sa antas ng kahirapan nito. Bumalik sa kasalukuyan, ang dalawa ay nasa loob ng bahay ni Marie, na nagulat na makita ang isang elf sa isang baryo ng mga tao. Sinabi ni Marie sa kanila na siya ay kalahating elf at kalahating tao, at matagal na siyang nakatira sa baryo. Nagdala si Murph ng tsaa para sa mga bisita, at hiniling ni Marie sa kanya na umalis muna siya sandali, dahil ayaw niyang marinig ni Murph ang mga detalye ng misyon. Pagkatapos ay tinanong ni Melcia tungkol sa taong dapat nilang hanapin, at sinabi ni Marie sa kanila ang buong kwento, kung paano nawala si Dan sa gubat at kalaunan ay nakita ng lasing sa baryo. Hiniling niya sa kanila na alamin ang katotohanan sa likod ng mga chismis, at pigilan si Murph na pumasok sa gubat ng mag-isa kailanman. Hindi nagtagal, pumunta sina Melcia at Yuno sa gubat, na iniisip na kailangan nilang makahanap ng patunay na patay na si Das, dahil ito ang magwawakas sa mga problema ni Murph at sa kanyang mga pag-asa. Sinabi ni Melcia na kung hindi nila mahanap ang katawan, ang masusing pagsisiyasat sa gubat at walang mahanap na bagay ay sapat na patunay na hindi nakaligtas si Das. Bumalik sa gubat, sa loob ng kuweba ni Ilo, tinakpan niya si Lace ng mga halamang gamot para mapabilis ang paggaling ng mga sugat nito. Nakatulog ito dahil sa mga sugat at pagod, kaya nagpa siya si Ilo na iwanan muna ito habang lumalabas siya para tingnan ang kanyang status. Gayunpaman, iyan lang ang palusot na ginagawa niya sa kanyang sarili, dahil gusto talaga niyang subukan ang kanyang kasanayang pagiging tao at pumunta sa baryo ng mga tao para makita muli si Murph. Nakuha niyang mapakalma ang kanyang pananabik nang makarating siya sa ilog, at naisip kung gaano kabalintunaan na nakuha niya ang kasanayan ng akala niyang hindi na niya ito kailangan. Ngunit ngayon, nagtataka siya kung makakasama ba niya ang mga tao nang hindi siya napapansin, at ayaw din niyang iwan si Lace. Napaisip siya kung mayroong gitnang daan kung saan maaari niyang makuha ang pinakamaganda sa parehong mundo, ngunit napagtanto niyang walang mapupuntahan ang labis na pag-iisip, kaya ginamit niya ang kasanayang pagiging tao. Naramdaman niya na nagbabago at gumagalaw ang kanyang katawan hanggang sa magkaroon ito ng hugis ng tao, ngunit sa kanyang pagkabigo, mukha pa rin siyang nakakatakot na halimaw. Dahil doon ay nagalit siya, tinanong si Siri kung bakit nakakatawa ang pagiging tao, at gaya ng dati, narinig niya ang sagot na ang katotohanan ay nakatago sa likod ng isang paywall. Nagalit ng husto si Ilo at tiningnan ang kanyang antas, na lalo pa siyang napahamak sa kanyang tinatawag na anyong tao, dahil ang kanyang antas ay nahati sa dalawa, at mabilis niyang ginagamit ang kanyang mana para panatilihin ang hangal na anyong ito. Sumuko na siya sa pagbabago ng anyo at bumalik sa kanyang karaniwang anyo, at bumagsak sa lupa ng desperado. Sa kabilang banda, pinatay ni Yuno at Melcia ang isang dambuhalang gagamba habang papasok sila sa mas malalim na bahagi ng gubat. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa lumubog ang araw, at pagkatapos ay napagtanto nila na dapat na silang bumalik, dahil mas lumalakas ang mga halimaw habang mas malayo ang kanilang pagpunta. Bigla silang lumabas sa isang kagubatan na may kuweba ni Ilo sa dulo, at agad na sinabi ng kanilang intuition na may kakaiba sa lugar.
Nakarating sila sa pasukan ng kuweba at nakakita ng dalawang estatwa na nagbabantay dito, ang isa ay malinaw na isang dragon, at ang isa naman ay parang guhit ng isang bata sa kanyang kalbong tatay. Nagtataka si Yuno kung may kultong sumasamba sa dragon sa malapit, ngunit wala pang narinig na ganoon si Melcia. Nararamdaman niya ang malakas na mahika na nagmumula sa mga estatwa, at ginamit ni Yuno ang kanyang matalas na ilong para amuyin ang tuyong karne na nakasabit sa mga puno. Pareho silang sigurado na may nakatira sa malapit, kaya nagpasya silang tingnan ang kuweba habang nananatiling alerto sa panganib. Sa sandaling makarating sila, sinalubong sila ng isang hindi inaasahang tanawin. Ang kuweba ay naiilawan ng mga kumikinang nakabute, at may mga kaldero na puno ng mga berry na mabango ang amoy. Sinabi ni Yuno na amoy paminta ang mga berry, na isa pa rin sa pinakamahalagang bagay sa mundo, at naging masigla siya. Sinabi kay Melcia na dapat silang kumuha ng ilan. Sinabi ni Melcia sa kanya na iwan na ang hangal na ideyang iyon, dahil kumbinsido siyang ang kuweba ay pugad ng mga bandido at magkakaroon sila ng problema kung makikita sila. Biglang narinig nila ang matalim na tunog at lumingon para makita si Lace na handang umatake. Sumigaw si Melcia kay Yuno na lumayo sa nakamamatay na halimaw, na kayang patayin sila ng maraming beses sa isang kagat lang. Nalugod siya nang umatras si Lace nang hindi nakikipaglaban, at nagpasya siyang tumakas sa kuweba bago pa sila makaharap ng anumang mas kakaiba. Hindi nila alam na naghihintay si Ilo sa labas kasama si Lace, dahil nakita na niya silang pumasok kanina, at ngayon ay pasuray-suray siyang naglalakad ng walang pasensya sa harap ng pasukan, nagtataka kung ano ang mangyayari. Nagtataka siya kung humahanga ba ang dalawang masasamang tao sa kanyang tahanan, at naisip na dapat siyang pumasok para ipakilala ang kanyang sarili. Ngunit ang pagkaunawa na siya ay isang nakakatakot na halimaw ay masakit sa kanyang damdamin, tulad ng taong minahal mo pero iba ang gusto. Nagpasya siyang gamitin muli ang kanyang kasanayang pagiging tao. Umaasang iisipin ng mga babae na siya ay isang uri ng demi-human. Gayunpaman, ang kanyang maling akala ay malayo sa katotohanan, nakikita siya ng mga babae bilang isang nakakatakot na plague dragon na sinusubukang atakihin sila. Nanigas si Yuno sa takot, ngunit sinabi ni Melcia sa kanya na kunin ang kanyang sandata kung gusto niyang mabuhay. Inatake nila si Ilo ng buong lakas at ibinagsak siya sa lupa, dahil masyado siyang mahina ngayon. Sa kabutihang palad, hindi inakala ng mga babae na magandang ideya na makipaglaban sa isang plague dragon, kaya agad silang tumakbo para sa kanilang buhay. Sinubukan silang pigilan ni Ilo at ipaliwanag na hindi siya mapanganib, ngunit syempre ay walang sino man ang hangal na tao na manatili sa harap ng ganoong nakamamatay na halimaw. Nang malayo na sila sa kuweba, nagpahinga sina Yuno at Melcia, at napagtanto nilang mas mahirap ang misyon kaysa sa inaakala nila at kailangan nila ng mas maraming tulong. Tinanong ni Yuno kung dapat ba nilang tawagin ang iba pang miyembro ng kanilang grupo, at sumang-ayon si Melcia. Kinabukasan, nagising si Ilo na masama ang pakiramdam matapos ang mga pangyayari noong nakaraang araw. Habang ngumunguya siya ng tuyong karne, nagtaka siya kung paano siya mapapasaya, at biglang nakaisip ng isang ideya. Lumapit siya kay Lace at humingi ng pabor, gusto niyang turuan ng leksyon ang mga unggoy na nagnanakaw ng kanyang tuyong karne, kaya kailangan niya ng matapang na lason na walang amoy at lasa. Hindi iyon problema kay Lace, na binuhusan ang isang kaldero ng lason na eksaktong kamukha ng tubig, habang masamang tumawa si Ilo habang ibinababad ang bagong batch ng tuyong karne sa lason at isinasabit ito para patuyuin. Ngayon ay naghintay siya ng may pananabik sa mga unggoy, ngunit nagtagal ang mga ito. Natulog sina Ilo at Lace habang naghihintay, ngunit hindi nagtagal ay narinig nila ang pangit na hiyaw ng mga unggoy. Nagising si Ilo at nakitang may isang unggoy na kumain ng nilason na tuyong karne at bumubula ang bibig nito, at sinusubukan nitong gisingin ng mga kasama nitong unggoy. Nalugod si Ilo, ngunit alam niyang hindi sapat iyon para maayos ang problema, kaya inatake nila ni Lace ang mga unggoy, na nagalit at pinapalibutan si Ilo para maglunsad ng pinagsamang pag-atake. May inihanda ring atake si Ilo, at nagbigay siya ng utos kay Lace, na agad nagpaputok ng matatalim na piraso ng bato papunta sa mga unggoy. Dahil doon ay labis silang nagulat at nagkaroon ng pagkakataon si Ilo na patumbahin sila gamit ang kanyang buntot. Ngunit hindi pa natatapos ang laban, tumunog ang matinis na sipol ng mga unggoy na ikinagulat ni Ilo at Lace. Habang iniisip ni Ilo kung anong klaseng skill ito, lumitaw ang sagot ng sumugod ang isang dambuhalang unggoy papunta sa kanila. Napagtanto ni Ilo na alam ng maliliit na unggoy na hindi nila kayang talunin siya ng mag-isa, kaya tinawag nila ang kanilang boss, isang nilalang na mukhang napakalakas at nakakatakot. Tiningnan niya ang istatistika nito at nalaman niya na pantay lang ang kanilang lakas, pero may espesyal na kakayahan ang boss na pwedeng palakasin at bigyan ng buff ang kanyang mga tauhan.
Nang simulan ng boss na palakasin ang mga kasamahan niya, sinubukan ni Ilo na tapusin agad ang laban gamit ang malakas na atake ng apoy. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, pinagsama-sama ng mga alagad na unggoy ang kanilang kapangyarihan at gumawa ng malaking pader na bato na humarang sa apoy. Pinalibutan nila si Ilo at inatake mula sa lahat ng direksyon, nahirapan siyang makipagsabayan sa bilis at lakas na tumaas palalo. Sinubukan siyang tulungan ni Lace sa pamamagitan ng pag-atake sa mga unggoy, pero hinawakan siya ng boss at marahas na itinapon papunta sa isang puno. Nasalo naman siya ni Ilo, ngunit nawalan na ito ng malay, at napagtanto ni Ilo na habang tumatagal ang laban ay lalo silang napupunta sa panganib. Nagdesisyon siyang bumalik sa basic at tinanong si Siri tungkol sa kalaban, at ipinaliwanag ni Siri na ang higanteng orangutan ay isang D-rank monster na umangat matapos talunin ang dating pinuno ng grupo. Seryoso ang mga orangutan sa pag-evolve sa pamamagitan ng laban at bihasa sila sa mga support skills para sa kanilang angkan. Noong una, akala ni Ilo ay walang silbi ang impormasyon, pero nang tinignan niya muli ang skill ng boss, nakita niya na may kakayahan itong makipag-ugnayan sa ibang unggoy. Nagpasya siyang subukang makipag-usap sa halip na makipag-away, at ginawa niyang hostage ang isang walang malay na unggoy para magkaroon ng pagkakataon. Susugod pa sana ang iba, pero pinigilan sila ng boss at ginamit ang kanyang kakayahan para direktang kausapin si Ilo sa kanyang isip. Nagulat ang boss nang malaman niyang nakikita ni Ilo ang kanyang stats at tinanong nito kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Ilo na nalason ang nahuli nilang unggoy at sigurado itong mamamatay kapag hindi nagamot, kaya inalok niya ang gamot ni Lace kapalit ng pagsuko ng mga ito. Pero tumanggi ang boss, sinabing masyadong malaking banta si Ilo para hayaang mabuhay at kailangan itong patayin bago pa lalong lumakas. Sinabi ni Ilo na sa ganitong laban, lahat sila ay mamamatay, pero handa ang boss na tanggapin iyon. Ang prinsipyo kasi ng kanilang angkan ay survival of the strongest, hinahayaan nilang mamatay ang mahina para umunlad ang malalakas. Dahil alam niyang hindi siya pakikinggan, nag-isip ng ibang ideya si Ilo, hinamon niya ang boss sa isang tunggalian, pinuno laban sa pinuno. Ipinaliwanag ng unggoy na ang duel ay tradisyonal na ginagawa lang sa pagitan ng mga angkan ng unggoy o kapag may gustong umagaw ng pwesto. Gayunpaman, pumayag itong gamitin ang parehong patakaran dito. Tinanggap niya ang hamon at idineklara na sagrado ang ganitong laban, walang pwedeng makialam hanggat walang nananalo. Dahil napagkasunduan na, inutusan ni Ilo si Lace na bigyan ng gamot ang unggoy. Pero pagkaabot ng gamot, hinawakan agad ng mga unggoy si Lace at ang naunang hostage. Nagulat at nagalit si Ilo, pero ipinaliwanag ng boss na tinitiyak lang nilang hindi makikisali si Lace sa laban, at pakakawalan din ito kapag tapos na. Nagsimula ang laban at agad na sinugod si Ilo ng malalakas na suntok at hampas ng boss. Pagkatapos ay gumugulong lang si Ilo para umiwas, pero tinuwanan siya ng boss at inaya siyang lumaban ng patas. Alam niyang hindi siya pwedeng tumakbo ng tuloy-tuloy, kaya lumipat siya sa opensa at lumapit siya at itinulak palayo ang boss, tumalon at binigyan ito ng malakas na hampas gamit ang buntot na nawasak pa ang lupa. Sunod-sunod ang tama niya sa ulo ng boss kaya nalilito ito, at sinubukan niyang tapusin na ang unggoy, pero gumawa ulit ng pader na bato ang kalaban. Umakyat ang boss sa ibabaw ng pader at gumamit ng skill na inilipat ang lahat ng kanyang lakas sa bilis. Sobrang bilis na nito ngayon kaya pinalo si Ilo na hindi na alam kung saan siya titingin o pupunta. Matapos siyang hinampas ng malakas sa lupa, nag-iisip ulit si Ilo ng ibang diskarte, at hinamon niya ang mayabang na unggoy na makipaglaban ng suntukan kung hindi ito natatakot. Gumana ang kanyang plano at pareho silang sumugod sa isa't isa, at nagpalitan ng suntok ng walang takbuhan na parang matitinding laban. Gumalaw ang buong gubat sa lakas ng mga suntok habang pinapanood sila ni Lace at ng mga unggoy, at makalipas ang ilang minuto, pareho na silang pagod at duguan. Ramdam ni Ilo na nauubos na ang kanyang lakas, kaya ibinuhos niya ang lahat sa huling suntok at nauna itong tumama. Pakiramdam niya ay panalo na siya nang sabihin ni Siri na nag-level up ang kanyang Dragon Punch, pero bago pa siya makapagdiwang, nakatanggap din siya ng huling malakas na suntok galing sa boss na nagpatumba sa kanya. Ngayon ay parehong bumagsak ang mga pinuno sa lupa. Nang binuksan ni Ilo ang kanyang mga mata, nakita niya si Lace na nakadapa sa ibabaw niya, at narinig niyang sinabi ni Siri na natalo niya ang orangutan boss at naging bagong pinuno ng mga unggoy. Pagkarinig nito, nawalan ulit ng malay si Ilo, at nang tuluyan na siyang magising, natagpuan na lang niya ang sarili sa loob ng isang madilim na kuweba, at kasama pa rin niya si Lace. Tinanong niya kung nasaan sila, at nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, napagtanto niyang nasa loob na pala sila ng kanilang kuweba. Naguluhan si Ilo dahil naalala niyang nawalan siya ng malay sa gitna ng gubat dahil sa huling suntok ng orangutan boss.
Mabilis niyang binuksan ang kanyang status window at nakitang nag-level up siya, kumpirmasyon na nanalo siya sa laban. Sa sobrang tuwa, niyakap niya si Lace para ipagdiwang ang tagumpay. Inakala niyang si Lace ang nag-uwi sa kanya kaya tinanong niya kung paano niya nagawa iyon gamit ang maliit niyang katawan. Sa halip na sumagot, sumenyas lang si Lace sa likod ng kuweba. Lumingon si Ilo at nagulat nang makita ang grupo ng mga unggoy. Ang unang pumasok sa isip niya ay maghihiganti sila dahil namatay ang kanilang leader. Kinabahan siya dahil pagod na pagod pa rin siya at mahina, hindi pa niya kayang lumaban ng maayos, pero hindi sila umatake. Sa halip, gumawa sila ng mga nakakatawang galaw na parang pinapasaya o sinusuportahan si Ilo, kaya napagtanto niya na parang pinuno na nila ang turing nila sa kanya. Nang tinignan niya ang kanyang status window ay nakumpirma niya ang kanyang hinala, may title na siyang clan boss matapos talunin ang dating alpha. Nagduda pa rin si Lace, pero sinabihan siya ni Ilo na kumalma lang, dahil napagtanto niyang makakatulong pala ang mga unggoy sa kanila. Ngayon ay nagpasya siyang bigyan sila ng mga gawain para mapakinabangan sila sa ibang bagay, pero halata naman na nagseselos at hindi natutuwa si Lace na nagtiwala si Ilo sa mga estranghero. Kinabukasan, nakapag-ipon ang mga unggoy ng maraming mga prutas sa bilis ng kamay, kaya pinuri sila ni Ilo, na lalong ikinainis ni Lace. Maya-maya, tinuro ng mga unggoy ang mga karne na nakasampay para matuyo. Dahil maganda ang mood ni Ilo ay pinakain niya ang mga ito, na lalong ikinagalit ng kanyang selosang kasama, at gusto pang gumawa ni Ilo ng marami pang supply kaya pumasok siya sa loob para maghanda ng karne. Sinundan siya ng isang marites na unggoy at pinanood ang kaldero, nang makitang interesado ito, nagpasya si Ilo na turuan itong magluto para lalong mabawasan ang trabaho niya. Itinuro niya kung paano hiwain ang karne, haluan ng asin at paminta sa kaldero at hintayin ng ilang sandali. Nakatingin lang ng maigi ang unggoy at kumikinang ang mga mata sa tuwa nang matapos ang kanyang pagtuturo. Natuwa rin si Ilo kaya binigyan niya ito ng kutsilyo at karne para simulan na, pero biglang may naramdaman siyang mabigat at nakakatakot na aura sa likuran niya. Nakita niya si Lace na dumaan na parang sumasabog sa galit, pero wala siyang ideya kung ano na naman ang mali. Wala na siyang pakialam at naisip na maganda na may maglulutong unggoy para sa kanila, pero ibig sabihin nito ay wala na siyang masyadong gagawin. Naisip niya na kailangan nila ng maraming lagayan dahil dumami na sila, kaya magpapagawa siya ng maraming paso. Nagsimula siyang magmasa ng luad at ibigay ang lahat sa konsentrasyon, nang lapitan siya ng isa pang unggoy at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Ilo na gumagawa siya ng paso gamit ang basang luad, pagkatapos ay itinuro ng unggoy ang sarili niya, na ang ibig sabihin ay gusto rin niyang matuto. Naalala ni Ilo na may skill ang mga unggoy na masigla, kaya magaling sila sa mga detalyadong gawain, at dagdag pa rito ay parang kamay ng tao ang kanilang mga kamay. Naisip niyang baka mas magaling pa sila sa kanya kaya itinuro niya lahat ng alam niya. Matapos ituro ang proseso mula sa paghubog hanggang sa pagpapatuyo at pagpapainit, binigyan niya ito ng luad at iniwan para magtrabaho. Lumabas siya para magpahangin at nakita niya si Lace na sinusubukan ding gumawa ng paso, at nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito, natigilan at nanigas si Lace sa hiya. Walang mali siya na sinabi ni Ilo na baka mahirapan ito dahil maliit ang mga kamay niya, ngunit hindi alam ni Ilo na sobrang nasaktan si Lace sa sinabi niya. Tumakbo ito palayo habang umiiyak at naiinis sa kanyang isip, habang si Ilo ay natulala at iniisip kung bakit ba nito pinipilit ang mga bagay na hindi naman bagay sa kanya. Nagdesisyon siyang hindi na lang isipin ang pagtatampo nito kung ayaw namang sabihin ni Lace kung ano ang problema, at lumapit siya sa huling dalawang unggoy at binigyan ng mga gamit. Ipinaliwanag niya na gawa ang mga kagamitan sa buto ng Kleber, at sa hindi inaasahan ay sapat pala ang tibay nito para basagin ang malalaking bato. Inutusan niya ang mga ito na palakihin pa ang kuweba, at agad namang sumunod ang mga unggoy, ngunit nang makita ito ni Lace ay doon na umapaw ang kanyang galit. Samantala, sa isang lungsod na malapit, kumakain ng pananghalian sina Yuno at Melcia sa isang tavern, at pinag-uusapan kung bakit wala pa ang iba nilang kasama. Nanginginig pa rin sila tuwing naaalala ang Plague Dragon na nakita nila, at nagplano silang imbestigahan ito ng lubusan para maprotektahan ang kaharian. Kinabukasan sa kuweba, nagising si Ilo at nakitang nakapatong sa kanya si Lace at nagmamadaling gisingin siya. Tinanong niya ito kung bakit ito nataranta at kung may kalaban bang sumalakay sa kanilang base. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.